Marami sa atin lalo na sa edad nating ito, ang madalas baliwalain ng isang bagay na napakahalaga para sa ating katawan, ang ating mga bato. Alam nyo ba na ang ating mga bato ay parang mga tahimik na bayani sa loob natin? Araw-araw, sila ang naglilinis ng dugo natin, nagtatanggal ng mga lason at nagpapanatili ng balanse ng lahat ng kailangan ng ating katawan. Pero madalas, hindi natin napapansin ang hirap nila hanggat may maramdaman na tayong masakit. Ang nakakapanindig balahibo ay ang sakit sa bato o chronic kidney disease, CKD, ay madalas silent killer. Hindi mo maramdaman agad. Unti-unti lang siyang sumisira sa loob hanggat isang araw. Magulat ka na lang nasa malubakan ng kondisyon. Ang takot sa dialysis, sa mga gamot na panghabang buhay, o ang pangamba na baka hindi na tayo makasama pa ng matagal ang ating mga apo. Ito ang masakit na realidad na kinakaharap ng marami. Nakakatakot isipin, di ba? Ang pakiramdam na parang nawawalan ka ng kontrol sa sarili mong kalusugan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lihim na napakasimple at abot kaya na maaaring maging malaking tulong para maprotektahan at malinis ang ating mga bato at labanan ang paglala ng CKD. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga prutas na sinasabi mismo ng mga doktor na dapat nating kainin araw-araw para ma-detox ang ating mga bato at labanan ng CKD ng mabilis. Hindi ito komplikado o mahal. Mga prutas lang na madaling makita sa palengke o grocery. Kaya naman, manatili kayo at panuurin ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil may isang bagay doon na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapabago ng pananaw ninyo sa kalusugan ng inyong mga bato. Ngayon, simulan natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga prutas na magiging kakampi natin sa pagtapalakas at paglilinis ng ating mga bato. Ang una nating pag-uusapan ay isang prutas na napakasarap, nakakapresko, at paborito ng marami, lalo na tuwing tag-init, ang pakwan. Alam niyo ba, ang pakwan o watermelon ay hindi lang basta pampatanggal ng uhaw. Ito ay isang powerhouse pagdating sa paglilinis ng bato. Isipin nyo, ang pakwan ay halos 92% tubig dahil dito, isa itong natural na diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito para mas madalas tayong umihi. Bakit maganda yan para sa bato? Simple lang. Kapag mas madalas tayong umiihi, mas madaling na ilalabas ng ating katawan ang mga toxin at dumi na maaaring naiipon sa ating bato. Parang isang malaking pagbaha na naglilinis ng mga kanal sa loob ng ating katawan. Nakakatulong din ito para maiwasan ang pagbuo ng kidney stones o bato sa bato. Dahil nilalabasan nito ang mga mineral na posibleng maging bato. Kaya kapag umiihi kayo ng maayos, mas gumagana ang inyong mga bato nang walang kahirap-hirap. Bukod sa mataas na water content, meron din ang pakwan na isang malakas na antioxidant na tinatawag na lycopene. Ang lycopene ay responsabale sa kulay pula ng pakwan at ito ay kilala sa kakayahan nitong labanan ang pamamaga o inflammation sa katawan. Sa mga may chronic kidney disease, ang inflammation ay isang malaking problema na nagpapalala sa kondisyon ng bato. Kaya naman ang pagkain ng pakwan ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga na ito na siya namang nagbibigay ng pahinga sa ating mga bato at nagpapabagal sa pagkasira nito. Bukod pa rito, ang lycopene ay maganda rin para sa kalusugan ng puso at dahil ang sakit sa puso at bato ay magkaugnay, ang pag-aalaga sa isa ay nakatulong din sa isa sa lanayot. Paano natin isasama ang pakwan sa ating araw-araw na dieta? Napakadali. Pwede kayong kumain ng hiwa-hiwang pakwan bilang merienda sa umaga o hapon. Napakasarap kapag malamig. Kung gusto nyo naman ng mas madaling paraan, pwede rin ninyong i-blend ang pakwan para gawin juice. Basta siguraduhin na walang asukal na idadagdag para hindi masira ang benepisyo. Ang isang serving ng pakwan, mga isang cup, ay sapat na para makakuha kayo ng benepisyo nito. Tandaan, sa lahat ng bagay, mahalaga ang moderation.
Kahit gaano pa kaganda ang isang pagkain, dapat ay sapat lang. Para dun sa mga may malubhang kondisyon ng bato, laging tandaan na kumonsulta sa doktor para sa tamang dami at pwedeng kainin. Ang payo dito ay pangkaraniwang kaalaman at ang bawat tao ay may magkaibang pangangailangan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang prutas na may malaking tulong sa ating mga bato at ito ay ang pinya. Ang pinya ay isa ring paborito ng marami dahil sa tamis-asim nitong lasa at sa kakaibang aroma nito. Hindi lang masarap ang pinya kundi puno rin ito ng benepisyo lalo na para sa ating mga bato. Ang pinya ay mayaman sa vitamin C, isang powerful antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga cells mula sa pinsala. Pero ang pinaka espesyal na sangkap sa pinya na nagpapaganda sa kalusugan ng bato ay ang isang enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay kilala sa kanyang anti-inflammatory properties. Katulad ng lycopene sa pakwan, ang bromelain ay nakakatulong bawasan ang pamamaga sa katawan, kasama na ang pamamaga sa mga bato. Kapag nababawasan ang pamamaga, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga bato na gumaling at gampanan ang kanilang tungkulin ng mas mahusay. Ito ay lalong mahalaga para sa mga individual na may CKD kung saan ang talamak na pamamaga ay karaniwan at nagpapalala ng pinsala sa bato. Bukod sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa fiber at iba pang bitamina at mineral tulad ng manganese at thiamine. Ang fiber ay nakakatulong sa maayos na panunaw at nagpapanatili ng malusog na digestive system na indirektang sumusuporta sa kalusugan ng bato. Kapag maayos ang ating panunaw, mas madaling na ilalabas ng katawan ang mga dumi at nababawasan ang trabaho ng bato. Ang manganese naman ay isang mineral na mahalaga para sa metabolism at sa pagbuo ng buto. Paano natin isasama ang pinya sa ating pang-araw-araw na kainan? Ang pinya ay masarap kainin ng sariwa, hiwa bilang merienda. Pwede ring ilagay sa mga salad o gawing topping sa inyong paboritong low-sodium dishes. Ang ibang tao naman ay mas gusto itong gawing smoothie kasama ng iba pang prutas. Siguraduhin lang na piliin ang sariwang pinya kaysa sa delatang pinya dahil ang delatang pinya ay madalas may dagdag na asukal at sodium na hindi maganda para sa bato. Ang isang slice o isang cup ng pinya ay sapat na para makakuha ng benepisyo. Mahalaga ring banggitin na bagaman ang pinya ay mayaman sa potassium, ang halaga nito ay katamtaman lamang at karaniwan ay hindi problema para sa mga individual na walang malubhang problema sa bato. Ngunit kung may advanced CKD na kayo o nakabantay sa inyong potassium intake, laging makipag-ugnayan sa inyong doktor o dietitian para sa personal na payo. Ang layunin natin ay magbigay ng kaalaman, pero ang bawat kalagayan ay kakaiba. Ngayon na napag-usapan na natin ang pakwan at pinya, dalawang prutas na talagang maaasahan sa paglilinis at pagpapalakas ng ating mga bato. Handa na ba kayong malaman ang susunod pang mga prutas na dapat nating kainin araw-araw? Ang mga ito ay kasing epektibo at kasing sarap din. Ngayon na may ideya na tayo tungkol sa galingang pakwan at pinya para sa ating mga bato, dumako naman tayo sa ikatlong prutas na napakapamilyar sa atin at madaling makita sa ating mga palengke, ang mansanas. Alam natin ang kasabihang an apple a day keeps the doctor away at sa kaso ng ating mga bato, totoo yan. Ang mansanas ay puno ng fiber, lalo ng soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin ay parang isang sponge na sumisipsip ng mga lason sa digestive tract at tumutulong na malabas ang mga ito sa katawan bago pa man magkaroon ng pagkakataong makapinsala sa ating mga bato. Kumayos ang ating digestive system at regular ang ating pagdumi, nababawasan ang pasani ng ating mga bato dahil mas kaunting dumi at toxin ang kailangan nilang salain mula sa dugo. Bukod pa rito, ang mansanas ay mayaman din sa antioxidants at phytochemicals na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress sa katawan na parehong nagpapalala sa pinsala ng bato. Ang mga antioxidants na ito ay nagpoprotekta sa mga cells ng bato mula sa free radicals. Ang litsan, ang mansanas ay mayroon ding mababang potassium at phosphorus content kumpara sa ibang prutas na ginagawa itong isa sa pinakamainam na pagpipilian para sa mga taong may problema sa bato, lalo na sa mga nakabantay sa kanilang mineral intake.
Ito ay isang ligtas at masustansyang pagpipilian para sa halos lahat ng diet, kasama na ang kidney-friendly diet. Para sa mga Pinoy, napakadaling isama ang mansanas sa ating pang-araw-araw na dieta. Pwede itong kain ng sariwa, kasama ang balat kung saan matatagpuan ang karamihan sa fiber at antioxidants bilang merienda sa umaga o hapon. Pwede rin itong ihalo sa oatmeal o salad para mas maging masustansya. Ang isang mansana sa isang araw ay sapat na para makakuha ng malaking benepisyo. Kung gusto ninyo naman ng variation, pwede rin itong i-bake o gawing kompot basta walang dagdag na asukal. Tandaan, ang pagpili ng sariwang prutas ay laging mas maganda. Sunod naman natin pag-uusapan ay ang ubas. Maliit man ang mga ubas, pero malaki ang dulot nitong benepisyo, lalo na para sa ating kalusugan ng bato at puso. Ang ubas, partikular ang pulang ubas, ay mayaman sa resveratrol, isang malakas na antioxidant na nakakatulong protektahan ang ating mga puso at daluyan ng dugo. Bakit mahalaga ito para sa bato? Dahil ang kalusugan ng ating mga bato ay lubos na nakadepende sa kalusugan ng ating cardiovascular system. Kapag malusog ang puso at mga daluyan ng dugo, mas maayos ang daloy ng dugo patungo sa mga bato na nagbibigay daan sa kanila na gampanan ang kanilang trabaho ng mahusay. Ang resveratrol ay mayroon ding anti-inflammatory properties na makakatulong na mabawasan ang pinsala sa mga bato. Bukod sa resveratrol, ang ubas ay mayaman din sa vitamin C at K at iba pang antioxidants. Nakakatulong din ang ubas na mapanatili ang tamang hydration dahil sa mataas nitong water content. Ang pagkain ng ubas ay nakakatulong din sa pag-detox ng katawan sa pamamagitan ng pagsuporta sa liver na siya namang nagpapagaan ng trabaho ng bato. Isipin nyo, parang nagtutulungan ng atay at bato para linisin ang inyong katawan. Ang ubas ay madaling isama sa ating dieta. Pwede itong kainin ng sariwa bilang merienda, idagdag sa inyong fruit salad o kahit sa inyong yogurt. Siguraduhin lang na hugasan ng mabuti bago kainin. Ang isang tasa ng ubas o mga 15 to 20 piraso ay isang magandang serving size. Panghuli, pero hindi huli sa listahan ng ating mga kidney-friendly fruits ay ang papaya o karaniwan nating tinatawag na bato sa ilang lugar sa Pilipinas. Ang papaya ay isa pang tropikal na prutas na napakaraming benepisyo lalo na sa ating digestive system at sa huli ay sa ating mga bato. Ang papaya ay kilala sa taglay nitong enzyme na papain. Ang papain ay nakakatulong sa mas mahusay na panunaw ng protina at pagbabawas ng pamamaga sa tiyan. Kapag maayos ang ating panunaw, mas nababawasan ang mga toxin na kailangang salain ng ating mga bato. Parang binibigyan natin ng pre-processing ang mga pagkain para mas madaling matunaw, kaya mas kaunting dumi ang mapupunta sa mga bato. Mayaman din ang papaya sa vitamin C at vitamin A na parehong malalakas na antioxidants. Ang mga antioxidants na ito ay mahalaga para protektahan ang mga cells ng bato mula sa pinsala at para labanan ang oxidative stress. Ito ay lalong mahalaga sa paglaban sa paglala ng CKD. Bukod sa digestive at antioxidant benefits, ang papaya ay mayroon ding diuretic properties katulad ng pakwan na nakakatulong sa pagpapalabas ng labis na tubig at sodium sa katawan. Ito ay nakakatulong na mabawasan ang pressure sa mga bato at maiwasan ang fluid retention. Para sa mga may problema sa pamamaga ng paa o kamay dahil sa kidney issues, ang papaya ay maaaring maging natural na tulong. Napakadali ring isama ang papaya sa ating pang-araw-araw na dieta. Pwede itong kainin ng sariwa, iwa o ihalo sa inyong fruit salad. Ang ginog na papaya ay masarap kainin ng magisa. Pwede rin itong gawing smoothie. Tulad ng ibang prutas, pili ng sariwang papaya. Para doon sa mga may diabetes, tandaan na may natural na tamis ang papaya. Kaya dapat ay isalang-alang ang dami ng kakainin at laging kumonsulta sa doktor o dietitian para sa personalized na payo. Nakakatuwa na isipin na ang mga simpleng prutas na ito ay may napakalaking kapangyarihan para alagaan ang ating mga bato. Mula sa paglilinis hanggang sa paglaban sa pamamaga, ang mga ito ay tunay na galing sa kalikasan. Ngayon na naunawaan na natin ang benepisyo ng mansanas, ubas at papaya,
Maghanda na kayo dahil sa huling bahagi ng ating video, ibabahagi ko ang isang bagay na talagang magpapalakas sa inyong loob at magbibigay ng pag-asa. Nakakatuwa isipin na sa bawat araw na kumakain tayo ng mga simpleng prutas na ito, ang pakwan na naglilinis, ang pinya na anti-inflammatory, ang mansanas na puno ng fiber, ang ubas na pangprotekta sa puso at ang papaya na pangtulong sa panunaw ay nagbibigay tayo ng malaking pabor sa ating mga bato. Hindi natin kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong procedure para masimula ng pag-aalaga sa ating mga bato. Minsan, ang solusyon ay nasa ating paligid lang, nasa mga prutas na kayang bilihin at madaling ihanda. Ang ating mga bato, tulad ng sabi ko kanina, ay mga tahimik na bayani. Sila ang nagtatrabaho ng walang reklamo, araw at gabi para panatilihing malusog ang ating buong katawan. Hindi ba't nararapat lang na suklian natin ang kanilang sipag sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tamang nutrisyon? Tandaan, ang chronic kidney disease ay isang seryosong kondisyon at ang layunin ng pagkain ng mga prutas na ito ay upang suportahan ang kalusugan ng bato, tumulong sa natural na detox at potensyal na mabawasan ang paglala ng sakit. Hindi ito panggamot sa malubhang sakit, ngunit isang malaking bahagi ng preventive care at holistic na pag-aalaga sa sarili. Ang pagbabago ng ating mga gawi sa pagkain ay hindi madali, lalo na sa edad natin. Kadalasan, nasanay na tayo sa nakasanayan. Pero, mga kaibigan, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay isang malaking tagumpay. Ang pagsisimula sa pagdaragdag ng isang slice ng pakwan, isang piraso ng pinya, isang mansanas, o ilang piraso ng ubas o papaya sa inyong araw-araw na dieta ay isang napakagandang simula. Hindi nyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Unti-unti lang. Kahit maliit na pagbabago lang, malaki ang magagawa niyan para sa inyong kalusugan at kapakanan. Isipin niyo, bawat kagat ng mga prutas na ito ay parang nabibigay kayo ng bagong lakas sa inyong mga bato. Bawat pag-inom ng juice ng pakwan ay parang naglilinis kayo ng inyong mga filter. Ang simpleng pagpili na ito ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para maging aktibo sa sarili ninyong kalusugan. Huwag nating hintayin na maramdaman natin ang sakit bago tayo kumilos. Magsimula na tayo ngayon. Ang pagkain ng mga prutas na ito ay hindi lamang para sa ating physical na kalusugan, kundi para rin sa ating peace of mind. Ang alam mong ginagawa mo ang lahat para sa iyong sarili ay isang napakagandang pakiramdam. Para sa mga nag-aalala sa kanilang kalagayan o mayroon ng diagnosis ng CKD, laging tandaan na ang impormasyong ibinahayag sa video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo ng isang lisensyadong doktor o dietitian. Mahalagang kumonsulta kayo sa inyong healthcare provider para sa isang personalized na plano na angkop sa inyong partikular na kondisyon. Maari nilang gabayan kayo kung aling prutas ang pinakamainam para sa inyo at sa anong dami. Ang bawat isa sa atin ay magkakaiba, kaya mahalaga ang customized na payo. Ngayon, marahil ay iniisip ninyo kung ano ang isang bagay na tiyak na ikagugulat ninyo na binanggit ko sa simula. Well, ito na yon. Ang pinakamalaking sekreto sa lahat ay hindi lang ang mga prutas na nabanggit ko, kundi ang kapangyarihan ninyong baguhin ang sarili ninyong kalusugan sa pamamagitan ng mga simpleng desisyon sa araw-araw. Ito ang kapangyarihan na nasa inyong kamay. Ang pagkaalam na kaya ninyong gumawa ng pagbabago kahit maliit ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Hindi ang prutas mismo ang magic bullet, kundi ang desisyon ninyong kumain ng prutas, ang desisyon ninyong alagaan ng inyong sarili. Ang sarap sa pakiramdam na alam mong may magagawa ka para sa sarili mo. Diba? Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Kung mayroon kayong mga tanong o kung may gusto kayong ibahagi tungkol sa inyong karanasan sa pagkain ng mga prutas na ito o sa pag-aalaga sa inyong mga bato, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento.
At kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, sana ay bigyan niyo kami ng thumbs up o like at mag-subscribe na rin kayo sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makagawa pa ng mas maraming ganitong video. Tandaan, ang buhay ay isang regalo at ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay ang pinakamagandang paraan para pahalagahan ito. Live your best life at every age. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng edad. Kaya nating maging malusog at masaya, anuman ang ating edad. Hanggang sa susunod na video, alagaan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga bato. Paalam.